Welcome Math Like TV. Ngayong araw, ang ating ngayong lesson, converting percentage to decimals. Nung nakaraang ating lesson ay kabaliktaran lamang po ito. Ang ating last lesson ay converting decimals to percentage. Ngayon naman po ay converting percentage to decimals. Okay, so ngayon panoorin nyo po ito hanggang sa dulo. Watch and learn. Sa iyong panonood, ikaw ay may matututunan. Okay, dito lang yan sa Math Like TV. Okay, ngayon po bago tayo magsimula sa ating ngayong lesson, tayo po muna ay mag-shout out. Shout out kay Melbert Anco Lacera. Shout out kay Jomari Faborada. Shout out kay Ato San Juan. And shout out kay Kin Vanes. Maraming salamat po sa inyong pag-comment, maging sa inyong pag-subscribe. Okay, so salamat po din sa inyong suggestion na aking magawan ang video ito. Okay, so ngayon kung paano i-convert ang percentage to decimal. Ito po ay tuturo ko sa inyo sa pinaka madali pagkuha ng decimals. Okay? Mula sa porsyento. Okay? Or mula sa percentage. Okay? Madali lang po ito, step by step. Okay. Okay. Ngayon, pag sinabing percentage, alam natin from the word century, or pag sinabing percentage, symbol of percentage is ganito. Okay, pag sinabing percent, okay, pag sinabing percent, that is 100. Okay, decimal through century, meaning 100. Okay, so per 100. So its symbol o ang form niya ay ganito, in over 100. Example, kung may nakita kayong ganito, 10%. Okay, so pag sinabi itong percent, ito yun 100. So i-divide siya sa 100. Sa fraction, ganito ang kanyang form, 10 over 100. Okay, ganyan po mga ka-math like. Pag sinabing may 10%, so i-divide siya sa 100. So another example, 20%. Okay, so ganyan ang kanyang form, 20 over 100. So itong pag sinabing may percent dyan, so ang 20, i-divide mo siya sa 100. Sa nakarang lesson natin ay nag-solve tayo ng fraction. Okay, so percent, fraction, then to simplify. Okay, so ngayon ating ngayong kukunin ang decimal, itong percentage. So ngayon example, sa by step na mabilis lang para madali nating makuha ang kanyang decimal sa given na percentage. Okay, example number 1, 25. Example 25%. Okay, 25%, so i-divide mo siya sa 100. So ganito yan, 25 divided 100. Okay, so ngayon para mabilis, kasi ito siya, i-divide mo yan, pwede simplify, so fraction pa rin ang kinalabasan. Pero gagamitin nyo yung ganito, 100 yan, so medyo mahaba-haba gamit ang long method division. Okay, medyo mahaba-haba po yan pag yan ang gagamitin mo. So ngayon hindi yan ang gagawin natin.
para mabilis makuha yung decimal, yung 25%. So understood na yan, 25 divide 100. So ang gagawin nyo na lang po, so mag-move ka lang ng dalawang places, okay? Move twice, okay? Mula dito, sisimula ka from right to the left. From right to the left, move twice, okay? Mula dito, mag-move ka from right to the left. So 1, 2. So dito ang yung decimal. So ang 25% divided 100 equivalent sa 0.25. Okay? Yan po mga kamat-like. Nawaan nyo? So, yan po. Another example. Okay? So, I gave you 3 example. Okay? Example. Okay, number 1. Okay? 75. Okay? 75%. Okay? Ano yung 75? Tas percent. So, divide siya by 100. Okay? 75 divide 100. Okay? At understood yan. Kaya pag may nakita kang 75%, automatic siya ay, ang kahulugan nito ay, i-divide mo siya sa 100. Ganito siya. Okay? Yan. So, ngayon, para mabilis ang ating pagkuha ng decimal sa 75%, imumove lang natin siya ng dalawang beses papuntang kaliwa. Okay? 1, 2. So, itong decimal point mo. So, add ka ng 0. So, sulat mo dito siya 0.75. So, hindi na isusulat ang percent dahil decimal. Okay? Kinuha natin ang kanyang decimal. Kinonvert natin siya sa decimal. Okay? So, 0.75. Well, next. Number 2. Okay? 136. Okay? 136%. Okay? Anong gagawin? Okay? Pag sinabing 136, divided siya 100. Okay? Naka-divide siya. I-divide mo siya sa 100. Okay? Para mabilis, ano nga ang dapat natin gawin? Ang step natin ay dito ka magsisimula. Okay? Ang counting mo sa decimal. So, simula ka dito papuntang left. O, so move ka ng dalawang beses. Move twice. Okay? 1, 2. So, dito ang decimal point mo. So, the answer is 1.36. So, yan po ang correct answer. So, ang decimal ng 136%, 136% or 136 divided 100 equivalent 1.36. So, yan ang kanyang decimal. As example number 3, 0.05%. Okay, makikita nyo po na may combination siya na decimal. Okay? So, anong gagawin? Pag may nakita kang decimal dyan, so, dito ka magpapasimula ng iyong pag-counting, ng iyong pag-move papuntang kaliwa. Move ka ng dalawa. 1, 2. So, itong decimal point mo. So, add ka ng 0. Then, may bakante na isa dyan. So, lagay mo ng 0. Kopyahin mo ito. Kopyahin mo rin ito. Then, yung pi, kopyahin mo. So, yan ang kanyang correct answer. 0.0005. Yan po ang kanyang decimal ng 0.05%. So, pag naman nakita kang percent, ibig sabihin, di-divide siya by 100. Kaya percent, ibig sabihin per 100. Okay? So, may mga number na nakalagay na percent, ibig sabihin, i-divide mo siya sa by 100. Divided by 100. So, ang kanyang kinalabasan ay decimal na. Okay? So, yan po ang pag-convert sa percentage to decimal. Yun lang gagawin nyo. So, move ka ng twice mula dito sa kanan papuntang kaliwa. Okay?
So kung meron kayo natutunan sa ating video ito, paki-like naman po, at kung bago ka pa lamang, pindutin nyo po ang subscribe, maging ang bell notification upang ikaw ay laging naka-update sa mga bagong video i-upload sa channel na ito. So maraming salamat po sa inyong panonood.